Magandang araw po muli. Magbabalik po tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Kristo, ang batas sa kaharian ng Diyos. At sa pagkakataong ito ay titignan naman natin ang sinabi ng Panginoon sa Mateo 10:8 hanggang 10. Mateo 10:8 hanggang 10. Ano kaya ang utos ng Panginoong Kristo rito? Basahin ko po. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at alisin ninyo ang mga ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso sa inyong paglalakbay. Huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit ng sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Kung mapapansin po ninyo, ito po ay karugtong ng talata na pinag-usapan natin sa nakarang utos. Ang talata 7, pangaral ang paghahari ng Diyos. Sa ngayon naman po ay tila maraming inuutos ang Panginoon dito, pero kung ito ay susumahin ko, isa lang ang nais ng Panginoon. Sinasabi niya na sa paghayo, magtiwala sa Diyos. Ulitin ko po, sa paghayo, magtiwala sa Diyos. Yan po ang ipalalagay natin na ika-27 na utos ng Panginoong Jesucristo. Nais ko po ang magbigay ng halimbawa sa Biblia na kung saan ay pinakita ng Diyos na sa mga nagtitiwala ay talagang malaki ang kanyang magagawa. Nang tawagin ng Diyos si Eliseo upang maging kapalit ni Elias bilang propeta, nagpakita siya ng mahahalagang hakbang sa desisyong sumunod sa Diyos. Una, kinuha niya ang basbas ng kanyang ama. Pangalawa ay kinatay niya ang mga baka na ginagamit niya sa pangkabuhayan at ipinanggatong dito ang kanyang mga pang-araro. Pangatlo, ipinagdiwang niya ang tawag na ito kasama ang mga tao sa isang kapistahan at pang-apat sumunod siya kay Elias upang maging katulong habang sinasanay sa kanyang mga gawain. Ang kwentong yan ay matatagpuan sa unang hari 19:19 hanggang 21. Ang halimbawang ito ni Eliseo ay magandang tularan ng lahat na nagnanais sumunod sa tawag ng Diyos. Natural para sa isang tao na mainam na paghahanda kapag ito ay may pupuntahan, depende rin sa kanyang gagawin at itatagal sa lugar na yon. Nang suguin ng Panginoon ang kanyang mga alagad, tila pinaiwanan pa niya ang kanilang mga pitaka kasama ang mga bagay na inaasahan nila upang hindi gutumin. Pinahiwatig niya na bilang mga manggagawa ng Diyos ang magbibigay ng lahat ng kanilang pangangailangan. Kung papansinin din naman natin sa kanyang buhay, magandang halimbawa ang ipinakita niya na nung iwanan niya ang kaniyang tahanan upang maglingkod na sa Panginoon sa edad na 30, ay hindi niya pinagkaibalahan ang mga pangangailangan niya sa ministeryo. Napansin na ba ninyo ang bagay na yan? Dapat nating maunawaan ang katotohanan yan. Yan ang dahilan kung bakit maraming mga mananampalataya ay tumatagal kundi man ay aabutan na lang ng kamatayan na hindi nakakapaglingkod sa Diyos sapagkat lahat ng mga paghahanda na nais nila na mangyari sa kanilang buhay ay ginagawa nila hanggang sa dumating sa panahon na wala na silang magagawa at panahon para maglingkod dahil na rin sa pag-aalala sa mga pangangailangan sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Bago tayo pumalaot sa ating ginagawang pagtalakay dito, nais ko muna pumunta tayo sa ating katanungan at muli kayo ay magkaroon ng pagpapahayag sa inyong damdamin sa katanungang ito. Ito ang tanong. Ano ang pinaplano mong gawin sa iyong pagsunod sa Panginoon? Ulitin ko po, ano ang pinaplano mong gawin sa iyong pagsunod sa Panginoon? Maaari mo bang ibahagi sa grupo? Muli niyong i-pause ang video ito upang pag-usapan ang katanungang ito. Muli tayong magbabalik sa ating tinatalakay at ang unang punto na nais kong pag-usapan natin ay ang katanungang ito. Bakit hindi pinagdadala ng Panginoon ng baon ang mga manggagawa?
Bakit hindi pinagdadala ng Panginoon ng baon ng mga manggagawa? Ito po ang mga punto na nakikita ko sa Biblia. Number 1, sila ay mga manggagawa ng Diyos. Sila ay mga manggagawa ng Diyos. Upang pag-igihin ng mga manggagawa ang kanilang pagtatrabaho sa kumpanya, ay binibigyan naman sila ng sapat na pangangailangan. Ganito rin sa kaharian ng Diyos. Pag-isipan natin ang katotohanan ito. Biruin nyo, ang Diyos ang may-ari sa sangkatauhan, lahat ng mga bagay na nandirito, ang siyang tumatawag sa mga tao na nagnanais maglingkod sa Kanya. At sa ipinapakitang ito ng halimbawa ng Panginoon ay makikita natin na hindi sila dapat mag-aalala sa kanilang mga pangangailangan. Alam po niyo, maalala ko yung mga ilan sa mga nag-abroad, nandiyan ang kanilang mga banker, pinoprovide ng lahat ng bagay na pangangailangan nila, pagkain, lugar at kung ano-ano pa. Talagang nais ng may-ari ng kumpanya na maging komportable ang kanyang mga manggagawa nang sa ganon ay maging maigi naman ang kanilang pagtatrabaho. Paano naman yan kung ang Diyos naman pala ay hindi niya pinag-iigi ang pagkakaloob sa pangangailangan ng kanyang mga lingkod? Hindi kaya matatawag natin na hindi siya magandang may-ari ng kumpanya, pero hindi po ganyan ang Diyos. Kaya nga lamang ay talagang sa Diyos ay kailangan nating sumampalataya. Hindi pwede sa Diyos ang walang pananampalataya. Those who wanna live for God, those who wanna serve God, must possess a firm faith and trust in Him. Kailangan po natin yan na magtiwala sa Kanya because only by faith that one can please God. Yan lang natin mabigyan ng kaluguran ang dakilang Diyos kapag nagtitiwala tayo sa Kanya at sinisigurado ko na dito sa paglilingkod sa Kanya ay kailangan ng isang mananampalataya ang magtiwala na lahat ng kanyang pangangailangan ay ibibigay ng Diyos. Pangalawa na ating punto, may malasakit ang Diyos sa kanilang mga pangangailangan. May malasakit ang Diyos sa kanilang mga pangangailangan. Biruin niyo po ang isang katotohanan ito. Hindi lamang siya yung may-ari ng kumpanya sapagkat may relasyon na nabubuo diyan sa may-ari ng kumpanya at sa mga manggagawa. Yan ay meron pa ring gap sa pagitan nila. Kailangan ay iba yung may-ari ng kumpanya at iba yung manggagawa. Pero pagdating sa Diyos ay meron pa rin tayong posisyon na bilang mga anak. So isipin natin na tayo ay hindi lamang manggagawa. Tayo ay mga anak ng Diyos na isinusugo niya sa kanyang ubasan. Ang punto ko po dyan ay ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Hindi po yan maliit na bagay na kailangan nating pag-isipan ng mga pangangailangan natin kapag tayo ay humayo. Kailangan nating magtiwala sa Diyos hindi bilang manggagawa kundi bilang Ama natin na mabuti sa atin. Ang ating pangatlo ay nais patunayan na siya ay tapat sa mga tumutugon sa kanyang pagtawag. Nais patunayan na siya ay tapat sa mga tumutugon sa kanyang pagtawag. Alam niyo po, yan po ay isang karakter ng Diyos na kailangan maluwalhati siya. At sa pamamagitan ng pagtugon niya sa mga pangangailangan ng kanyang mga lingkod, siya ay nabibigyan ng kaluwalhatian. At nais patunayan ng Diyos ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagtugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang problema ng maraming nais maglingkod sa Diyos ay ang kanilang mga personal na ambition, ang paghahangad ng mga kaginhawaan habang sila'y naglilingkod. Marami na akong nakitang ganyan na ngayon ay nawala na sila. Maalala ko yung isang sinabi niya sa akin na hindi siya pwedeng maghirap sapagkat ang Diyos ang kanyang pinaglilingkuran. Tama po sana yon, kaya lang ay kinukondisyon niya ang kanyang kaisipan na ayaw niyang mahirapan. Ang punto ko po diyan ay kung ipapahintulot ng Diyos na pumasok ka sa kahirapan, dapat na hindi ka marunong magreklamo. Kung pahihintulutan niya na minsan ikaw ay magutom, hindi makakain, nais ding makakita ng Diyos ng mga pagsasakripisyo sa kanyang mga lingkod. Hindi tayo tinawag ng Diyos para magpasasa, hindi tayo tinawag ng Diyos
para maging maalwa ng ating buhay, kailangan nating natututunan ng mga bagay na ito bago tayo humayo. Sinusubukan tayo ng Diyos kung gaano tayo katapat habang tayo ay naglilingkod sa Kanya. Maglilingkod lang ba tayo sa Diyos kapag maalwa ng lahat ng bagay, provided ang lahat ng bagay, pahiga-higa tayo, pagkatapos ay ipoprovide ito ng Panginoon? Hindi po. Sa ating paghayo, nandiyan ang kahirapan, nandiyan ang mga asong gubat, nandiyan ang mga banta sa ating buhay. Ang sagot ng Panginoon ay ang iyong kaluluwa na proteksyonin niya ito hanggang sa walang hanggan. Ganon din naman ang mga basic na pangangailangan. Kapag ginawa natin ng tama ang ating motibo, tama ang ating pamamaraan, hindi po magkukulang ang Diyos sa ating mga pangangailangan. Alam po ninyo, sa bagay na ito ay meron po akong patutuo sapagkat sa ngayon po ay nasa 33 years na akong naglilingkod sa Panginoon. Ang mga ilan ay naikwento ko na sa inyo kung paano ako sinubukan nung una. Hindi madali ang aking pasimula na mag-pioneer na magtatag ng isang iglesia. Maraming pagsubok, nandiyan ang pagkawala ng allowance, subalit hindi yan ang bagay na nagpatalikod sa akin para hindi ko ipagpatuloy ang paglilingkod sa Diyos. Itinuloy ko ito, pinaranas ako ng Panginoon na minsan ay maginhawa, hindi rin nagkulang ang Diyos sa aking mga anak sa pangangailangan nila sa pag-aaral. Subalit isang bagay mga kapatid, hindi yan ang hinanap ko nang ako ay maglingkod sa Diyos. Sinisikap kong maging tapat sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay nagpo-provide sa kanyang kaparaanan na hindi ko alam kung paano. Ang totoo, kapag pinag-isipan ko lahat ng mga bagay na yan na pangangailangan, hindi ako makakapaglingkod sa Diyos. At alam ko, maraming mga tao, mga mananampalataya ay ganyan ang kanilang kalalagayan na hanggang ngayon ay hindi makahayo, hindi makagawa sa ubasan ng Panginoon. Doon na lamang sila sa apat na sulok ng kanilang mga bahay panambahan. Komportable sila doon sapagkat marami yan ang itinuturing nilang pagpapala mula sa Diyos. Pero kung titingnan ninyo ang mga lingkod ng Panginoon, sila ay pinapahayo at bukod doon ay talagang nais ng Diyos na pagkatiwalaan siya sa kanilang mga pangangailangan. Yan po ang pang-apat natin. Nais ng Panginoon na tayo mismo ay magpakita ng pananampalataya. Nais ng Panginoon na tayo ay magpakita ng pananampalataya. You can never serve God without faith. Dahil sa Diyos, wala kang makikitang agaran na pagtugon sa lahat ng iyong mga pangangailangan bukod sa mga pagsubok na pahihintulutan niya. You can never serve God without faith. You can never serve God without trusting Him. I tell you, you can never serve the Lord na iniisip mo na maging komportable ang lahat ng kalalagayan mo sa buhay. Hindi mo papaglilingkuran ng Diyos sa ganyan. Subukan po ninyong pag-aralan lahat ng mga tinawag ng Diyos. Mula kay Noe, kay Abraham, kay Moises, sa lahat ng mga tinawag ng Diyos sa Biblia, naku, hindi sila maaring hindi magtiwala sa Diyos. Punta na lamang kayo doon sa Hebrews chapter 11 at makikita nyo, basahin nyo ng buo yan, kung ano ang tunay na lingkod ng Diyos. Sa ngayon, ang ginagaya-gaya natin ay mga manggagawa daw ng Diyos dito sa mundong ito na sila ay naging maalwa ng buhay, yun ang iniisip nilang pagpapala. Nagkaroon sila ng malalaking mansyon, nagkaroon sila ng maraming sasakyan, magagarang sasakyan. Pinapangarap yan ng marami dito, kahit dito sa Pilipinas. At yan ang dahilan na maraming Kristiyano hindi nakakapaglingkod sa Diyos. Bakit nga ba nagkagayon? Sapagkat yun nga ang itinuturing nilang pagpapala at presensya ng Diyos. Malaking problema at kamalian ng ganyang kaisipan. Kailangan nating matutunan ang pamamaraan ng Diyos na ang tunay na lingkod niya ay hindi para maging sagana sa mundong ito, kundi kailangan niya munang magsakripisyo. We need not only to be saved by Him, but also to suffer for Him. Ipinakita ng Panginoon ang halimbawa ng paghihirap sa paglilingkod sa Ama. Ipinakita ng mga apostol ang kanilang mga dinanas para masunod ang Panginoon. Pagkatapos tayo,
naghahangad tayo ng maalwan na buhay, subukan niyong basahin muli ang Lucas 9:57 hanggang 62 at makikita niyo diyan na yung mga naghahangad ng maalwan na buhay ay sinasabihan ng Panginoon, "Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nothing to lie down his head." Naaninag niya sa taong yon na gusto lang niya sumama kasi marahil nga ay nababalitaan niya ang Panginoon na gumagawa ng himala, pinapakain niya mga tao. Naku, maalwan ang buhay ko pag dito ako. Sabi ng Panginoon sa kanya, no, kalimutan mo ang paglilingkod sa Diyos kung yan ang nasa isip mo. Parang ganoon ang sinabi ng Panginoon sa taong yon. Sa pamamagitan ng ating mga pangangailangan at mga haharapin sa ating paghayo, pagkakataon ito ng Diyos para makagawa ng himala para sa kanyang kaluwalhatian. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ipinapadala ng Panginoon ang kanyang mga lingkod na hindi niya pinagbabaon ng kahit ano paman. Kaya natin yan? Tanong ko, ilang taong ka nang nag-iisip na maglingkod sa Panginoon? May nangyayari ba? Ano ang dahilan mo? Bakit hanggang ngayon di ka pa nakakapaglingkod? Hindi ba ang pag-aalala sa mga bagay-bagay na pangangailangan mo o kaya ay ang connection mo sa iyong pamilya o kaya sa iyong mga mahal sa buhay? Kailan kaya mangyayari na ikaw ay makapaglingkod sa Diyos? Palagay ko ang sagot ng mga Bisaya ay akma dyan, ambot. Kung 5 taon, 10 taon, 15 taon, 20 taon mo na iniisip na maglingkod sa Diyos, hanggang ngayon walang nangyayari, kailan kaya mangyari? Napapakinggan mo pa ba ang conviction ng salita ng Diyos o kaya ng conviction ng banal na Espiritu na sa sayo pasya sa iyong sarili, hindi mo kayang gawin ito kung wala kang pananampalataya. You can never serve God righteously and according to what He wants you to serve Him when you do not have a righteous faith. Punta tayo sa ating pangalawang punto. Mungkahing estratehiya sa paghayo. Mungkahing estratehiya sa paghayo. Ito po ay strategy lamang na nakikita ko sa Biblia. Pero kung gusto po ninyo, pumunta kayo sa Aklat ng Gawa sapagkat ang Aklat ng Gawa ay tinatawag na Book of Expansion. Diyan nag-expand ang church ng Panginoon from Jewish to Gentiles. At sa pamamagitan ni Pablo ay lumaganap ang Kristyanismo. So ibibigay ko lamang po ito na maaaring yung sundin, kung hindi naman ay pumunta kayo sa Aklat ng Gawa para ito ay pag-aralan po ninyo. Una, pag-aralan ng biblical na pamamaraan ng Diyos. Pag-aralan ng biblical na pamamaraan ng Diyos. Bakit po? Nakikita ko na may biblical na pamamaraan ng Diyos. Marami tayong magawang tama, marami tayong maiwasang mali kapag alam natin ang biblical na kaparaanan. Lagi kong inuulit sa inyo na sa gawain ng Diyos, siya ang magtatayo, ang banal na Espiritu ang gagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung tayong mga manggagawa niya ay napapasa atin ang mga karangalan, meron tayong tropeo, tayo ang naitataas, delikado po yan. Malala ko yung isang gawain na grabe ang parangal doon sa kanilang apostol na nagtatag sa kanilang grupo. Yun ay sapagkat siya daw ay apostol. Naku po, ingat kayo. Tignan po ninyo ang kanilang ginagawa ay wala sa biblical na kaparaanan. Hindi ginawa ng mga naunang Kristiyano maging ang mga apostol ang paghingi sa mga hindi mananampalataya. Kaya ang Kristyanismo nagiging katitisuran dahil sa mga taong ganito na sa halip na sila ang magbigay ng libre, sila ang nanghihingi ng mga pera, abuloy sa kanilang mga pangangaral. Pero ang nakakatakot pa doon ay yung parangal na ibinibigay nila ngayon doon sa matanda nilang apostol. Mamamatay na lang, talaga namang ibinibigay sa kanya lahat ng papuri. Siya ay ginawang idolo ng mga taong ito sa bagay sana na para sa Diyos. Kung ang mga apostol ang gagawin mo niyan, wawahakin nila ang kanilang mga damit sapagkat ayaw ng mga apostol nang kumuha ng anumang parangal sa kanilang ginagawa. Maganda pong punto yan sapagkat yan ang isa sa mga unang hanap-hanap ng mga tagapangaral. Ang magkaroon sila ng karangalan maitataas sapagkat kasunod niyan marahil
ay ang pagdami ng miyembro na hindi naman talaga ipinanganak na muli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So pag-aralan ng biblical na kapamaranan, yan ang pamamaraan ng Diyos. Pangalawa, magsanay. Magsanay. Tandaan natin na ang Panginoon Jesucristo ay pumasok lamang sa ministeryo nung siya ay nagkaedad ng 30. Hindi siya nagmadali at ako'y naniniwala na tinuruan siya ng kanyang mga magulang. Bukod sa personal na paghahanap sa Diyos, makita naman natin ang kanyang buhay nung siya ay lumabas na sa publiko. Pero pagkatapos ng siya, naganap naman siya ng mga alagad na handang magsanay. Hindi yung mga tao na gusto lang na pupunta sa kanila kapag sila'y maalwan. Maraming ganyan. Gagawin nila ang gusto nila at kung ito ay nagbibigay ng kalwanan sa kanila, walang kahirapan. Talagang sa Panginoon, kapag kasi tumatawag, ay sinasabi niya, if anyone wants to follow me, they must deny themselves, take up their cross, and then follow me. Tingnan po ninyo yan. Maraming sumusunod sa Panginoon dahil sa pagkain, dahil sa himala, dahil sa kung ano-ano pa. Pero yung mga gustong sumunod sa kanyang nais, kakaunti lang. Kailangan niyang sanayin ng mga apostol at yung nagkaroon pa ng problema ng paghahangad para sa kanyang sarili ay bumagsak. So ang mga apostol ay bumugol ng mahigit 3 taon. Nakasakasama ang Panginoon. Pinapanood nila at ang tanda niyan ay ang mga sinulat ng mga apostol. Nakita nila ang mga ginawa ng Panginoon dahil sila ay sumama sa Kanya upang masanay. Ngayon po, tayo naman ay dapat magsanay. Tingnan natin ang mga lingkod ng Diyos kapag sila ay nag-aanyaya sa atin. Kung lagi nating sasabihin, busy po ako, pastor. Naku po, malala ko yung isang matanda na laging busy. Nung siya ay nagkasakit at hindi makalakad, lagi niyang sinasabi sa akin pagka dinadaanan ko upang bisitahin. Pastor, kung malakas sana ako, gusto ko sumama sa iyo. Sabi ko, naku po, naiisip ko, huwag mo na akong bulahin, ang tagal mo ng ganyan. Ngayon at hindi ka na makakalakad, gusto mong palakarin ka ng Panginoon para maging lingkod niya? Baka pag pinalakad ka, hindi ka pa maging tapat. Pero totoo yan. Maraming ganyang Kristiyano, ang daming dahilan kapag ka sila'y niyayaya mo para maglingkod sa Diyos. Naku po, pag tumanda yan, nagkaroon ng arthritis, nagkaroon ng problema sa kalusugan, naku, gustong maglingkod niyan. Mapalad yung mga bata-bata na nagkaroon kayo ng problema dahil sinisigurado ko mag-i-evaluate kayo. At sana huwag niyong hintayin na tumanda kayo bago kayo makaranas ng mga ganyan at saka kayo magpasya kunwari na maglingkod sa Diyos. Kung yung maupo nga sa church para ikaw ay sumali sa mga discipleship, hindi mo magawa, huwag ka na rin maghangad na maglingkod sa Diyos. Nagpapasimula ang tamang paglilingkod sa pamamagitan ng pagkaalam ng salita ng Diyos, sa personal mong paghahanap sa Diyos, at pagkatapos ay ang desisyong sumunod sa Kanya. Pero yun nga, kung ayaw mong maupo, hindi ka mag-aaral sa Panginoon, tingnan mo ang mga alagad. They stayed with the Lord, they listened to Him for 3.5 years, bukod sa mga pagsasama-sama sa mga gawain, sakalang sila pinayagan ng Panginoon, pero dapat nilang pakinggan na hindi sila hahayo hanggat wala ang banal na Espiritu sa kanila. Nangyari yan sa Acts chapter 2. Ang susunod mong gawin pagkatapos mag-aral ng mga biblical na pamamaraan at pagkatapos magsanay, manalangin ka. Tanungin mo ang Panginoon, Lord, saan mo ako nais ipadala? Ano ang gagawin ko? At sinisigurado ko kung ano ang mga ipinakita sa iyo ng Panginoon sa mga nakaraan, ang iyong ibinigay na gift para sa paglilingkod sa Kanya, yon ay may kaugnayan sa iyong gagawin sa ministeryo. Siya nga po pala, pwede ba huwag niyong ipangalandakan na tinawag ako para mag-lead sa pag-awit? Iyan po ay isang maliit na bahagi lamang. Ang talagang nakikita natin na sinabi ng Panginoon sa Great Commission, go and preach the gospel, make disciples. Yan ang higit sa lahat. Now, if you are making disciples, you can sing a song at hindi kailangan yan ang practice ng pagkatagal-tagal. Pagkatapos ay wala kang panahon para humayo. Nako,
Alam mo, ang gusto mo, nag-i-entertain ng tao, kaya ka dyan sa music ministry. Hindi po yan makikita sa banal na kasulatan. Hindi ko po ipinagbabawal ang mga awitan o pag-awit sa Diyos. Pero huwag mong i-major ang minor. I-major mo yung major at yung minor, huwag mo masyadong pagkaabalahan. Mas maganda ang boses ng mga taong sumusunod sa Diyos kaysa doon sa maganda ang boses sa pandinig ng tao na walang pagsunod sa Diyos. Amos 5:20, ilayo ninyo sa akin ang inyong mga awitan, walang kwenta yan sa Diyos kung ikaw ay walang pagsunod sa Kanya. Bakit ko sinasabi ito? Sapagkat maraming Kristiyano, ang kanilang pinagkakabalahan masyado ay kung paano makipaganda ang music ministry. Naku, entertain mo yung mga kambing na darating sa iyong simbahan. Yan ang gagawin mo. Yan ay dahil meron ding mga pastor na ganun ang nais nila. Entertainment para sila ay kinalulugdan ng mga tao. Pero ang problema dyan, yun ang hinahanap ng tao dahil yun ang nakita nila sa mga tumatayo sa iyong iglesia. So pagkatapos manalangin, huwag ka nawang abutin ng 10 taon nang nananalangin, hindi ka pa rin humahayo hanggang ngayon. Abay, humakbang ka na. Basta alam mo na ito ay utos ng Panginoon sa Biblia, hakbangan mo. Ang marami ngayon ay talagang naghihintay ng boses sa Panginoon, gawin mo ito, gawin mo yan, gawin mo yan. Alam nyo bakit sa ating kapanahunan ay hindi na natin masyadong hanapin sa panahon ng mga apostol sapagkat kumpleto na ang Old and New Testament. We only need to believe in the words. Pero kung maghihintay tayo ng sasabihin ng Panginoon, pumunta ka sa ganito, pumunta ka sa ganyan, gawin mo ito, mga kapatid, baka boses ni Satanas ang marinig mo at hindi ang boses ng Diyos, yari ka. So kung alam mo na ito ay itinuturo ng Panginoon, halimbawa, sumakay ka sa bus, tapos ay maghihintay ka doon, Lord, ano ang gagawin ko dito sa bus na ito? Eh di mangaral ka. Eh kung wala kang maipapangaral, huwag kang mangaral. Baka kung ano-ano sasabihin mo diyan, baka kung ano ang ebanghelyo mo, abay magsanay ka kasi at ikaw ay mag-aral ng mga biblical na kaparaanan. So, humayo ka. Walang kabuluhan ang mga natututunan tungkol sa paghahari ng Diyos kung hindi ito ginagamit. Minsan ay sinabihan ng Panginoon ang mga alagad, hanggang kailan ko kayo pakikisamahan? Basahin nyo, Marcos 9:19. Iyan ay pagpapakita ng pagkabagot ng Panginoon sa tagal na matuto at humayo ng mga alagad. Ilang taon? 3.5 years. 3.5 years. At kung titingnan niyo ang Biblia, talagang tsatsagain ka ng Panginoon at ng mga apostol sa loob ng 3 taon. Pero pagkatapos nun, naku, hindi ito mamumunga. Kahit anhin mo, hindi ito mamumunga. Sasabihin ng Panginoon sa pulong yan, putulin na yan. O hindi ba doon sa talinghaga? Papuputol ka ng Panginoon, ayaw mo maglingkod. Ano yan? Kapraningan? 20 years ka ng Kristiyano, walang nangyayari sa buhay mo, puputulin ka talaga ng Panginoon. Pag ganyan, walang bunga. Ang ginagawa naman ng marami, pagpapakabait lang, sasabihin nila, yun ang kailangan ng Diyos. Karakter, totoo yan. Kailangan ang pag-uugaling tama, pero kasama sa mga ipinakita ng Panginoon ang trabaho sa kaharian ng Diyos at ipinag-uutos nga niya na kailangang gumawa. Huwag nating ihiwalay yon dahil ayaw natin. Kailangan ay sumunod tayo. Ang panglima ay hanapin ang mga taong maibigin sa kapayapaan. Hanapin ang mga taong maibigin sa kapayapaan. Ibig sabihin sa paghayop. Ang ibig sabihin ng kapayapaan ay yung tumatanggap ng mabuting balita. Sila ang mga taong itinakda na makakatulong sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos sa naturang lugar. Malala ko yung babaeng Samaritana na kung saan ay sinadya ng Panginoon, marahil ay bunga ng kanyang pananalangin na sa panahong iyon ay kailangan na nilang dumaan sa Samaria at doon ay nagpanagpo sila ng babaeng Samaritana. Kung titingnan natin, masama ang buhay ng taong ito, subalit dahil siya ay nakapakinig ng pag-asa at sumampalataya siya sa Panginoong Jesucristo, ipinamalita niya ito sa simpleng salita lang. He became the person of peace. Nagkaroon ng reconciliation ang mga tao, ang kanyang kabarangay sa Diyos dahil siya ang tinatawag na person of peace.
Minsan ay napakatyaga natin sa mga tao na walang gaanong pag-ibig sa salita ng Diyos. Tingnan niyo ito mga kapatid. Have a discernment. Kung ang taong yan mukhang binigyan nyo ng panahon at hindi gumagalaw, huwag naman nating isumpa. Marahil ay sasabihin natin, hindi pa marahil panahon ng taong ito. Ipaubayan natin yun sa Diyos. Hindi natin siya huhusgahan sa bagay na yan. Pero yung tayo ay magtsatsaga sa Kanya, ayaw niyang gumalaw, ayaw niyang umalis sa kasalanan, tandaan din natin ang utos ng Panginoon. Huwag mong ibigay sa aso ang bagay na banal at ang perlas sa baboy. Anong ibig sabihin yan? Huwag mong masyadong bigyan ng panahon. Maghanap ka muna, baka hindi pa niya panahon. Sana nga, ganun lang. Ayaw matuto. Marami siyang kaabalahan. Hindi pa niya mai-give up ang kanyang buhay. Di iwan mo muna kaysa sa nakatutok ka sa kanya dahil parang nakikita mo may forma, madadaya tayo dyan. Yung may itsura, madadaya tayo dyan. Mukhang merong kabuhayan, naku, madadaya tayo dyan. Huwag kayo umasa sa mga taong ganon. Umasa tayo sa Diyos. At pagkatapos ang ating pang-anim, kapag nakakita na kayo ng mga taong ganito, umpisahan nyo ng sanayin. So, huwag kayong maghintay ng masyadong matagal. Just keep on training people, training people, training people. Huwag tayong humantong na kapag may decisions. Yan ang ginagawa natin. Kapag ka nag-pray ng decision, okay na sa atin. Hindi. Ang mahalaga dyan ay gawin natin yung susunod na bahagi na i-disciple sila, turuan sila. But keep on training and teaching them the Word of God. Talaga naman yun ang dapat. Hindi yung asahan natin o kaya ay sabihin natin dahil mananampalataya ka na, mag-soul win ka. Ganyan ang iba. Naku po, disaster ang dadalhin yan without proper discipleship. Ulitin ko, disaster ang aabutin yan without proper discipleship. Huwag kayong magmadali. Take time to disciple the people. Kung meron kang time, mamalagi ka sa lugar na yan hanggang sa maturuan ng mga tao. Pagkatapos, anong gagawin mo? Magtalaga ka ng mga tagapanguna. Malala ko, basahin nyo sa Tito 1:5. At ang mga sinulat ni Pablo, halimbawa kay Timoteo, diyan ay makikita natin ang concern ni Paul tungkol sa mga leader. Kailangan may leader sa isang lugar. Magtalaga ng mga tagapanguna. So, train those people, stay with them, and then later on ay ilagay mo sila bilang tagapanguna. Pag nakita mo na sila ay mapagkakatiwalaan, meron silang qualities of leader. Malala ko lang din yung mga iba. Yung bagong church, pinagtatights doon sa malaking iglesia, sa halip na tulungan, hirap na itong makabangon sa kanyang kalalagayan dahil ang iniisip niya ay meron siyang maibigay, gusto niyang magpakitang gilas din doon. Naku po, ang tawag dyan ay parang papa. Kanya lahat ng biyaya. Wala naman silang ginagawa. Dapat yung tinatawag na autonomous. Ano yon? Hayaan muna natin ito, tulungan natin itong bagong iglesyang ito kaysa sa asahan natin na tumulong sa atin doon sa kaginhawaan ng mga leader. Hindi yan ginawa ng mga apostol. Mga kapatid, tandaan niyo, I'm talking about the apostles' doctrine. And these are the things that I saw in the book of Acts. Ito yung mga nakita ko at napag-aralan ko sa Aklat ng Gawa. So tingnan natin, kapag nagawa natin ang mga bagay nito, ano naman ang mga bahagi ng ibang mananampalataya? May mga nagtatrabaho tayo, they have no time to do the things na ginagawa ng iba, katulad halimbawa ng training. So ano naman ang bahagi ng mga hindi humahayo? Maaari rin kayong makibahagi. Number 1, marahil ay sa financial na pangangailangan. Binigyan ka ng trabaho ng Panginoon, para ba yan sa'yo? O para ikaw ay magkaroon ng puso sa gawain niya? Makikita natin sa mga sinulat ng mga apostol na may mga tao na hindi naman sila hayo ng hayo katulad ni Apostol Pablo, pero may mga tao na nire-recommenda si Paul na sinasabihan nga niya, and my God will supply all your needs, sapagkat itong mga taong ito ay may puso sa gawain, sa mission work. Ay yan ang bahagi ng mga nagtatrabaho. Huwag yung trabaho kayo ng trabaho, nagkakamal kayo ng kayamanan, pampersonal lang pala ninyo, mananagot kayo sa Panginoon. Sa susunod ay mapag-uusapan natin yung sinabi ng Panginoon
na kailangan nating gamitin ang ating mga pananalapi para makapag-akay ng mga kaibigan. Yan po. So makita natin ang bahagi ng mga kumikita, ng mga nagtatrabaho, mga nagnenegosyo. Bagamat huwag ninyong kaligtaan na meron din kayong bahagi sa ibang bagay, pero dahil kayo ang pinagkalooban ng Diyos ng katugunan sa financial, kung kayo maramot, hindi kayo mapapakinabangan sa ubasan ng Panginoon, magagalit ang Diyos sa inyo. Maalala ko sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, utusan mo ang mga mayayaman. Ano ang punto ni Pablo doon? Para sila ay makibahagi sa pangangailangan ng iglesia. Kung utusan mo ang mga mayayaman ngayon, babalikan ka niyan, sisiraan ka niyan, kakagating ka niyan. Ganyan ang maraming may mga pera sa ating kapanahunan. Meron din mga talagang may puso. At sana hindi naman sila nadadaya, hindi sa pakinabang ng mga taong yon na nagsusulisit ng pera para sa kanilang sarili. Mamaya-maya lang, di kotse na sila, may magana na silang bahay, na inakala nila yung perang yon ay para sa kanila. Hindi po para yan sa gawain ng Panginoon. So, kung nagbibigay para sa gawain ng Panginoon, kung tumatanggap para sa gawain ng Panginoon, dapat ganoon, hindi pang-personal. Pangalawa ay ipanalangin natin ang mga misyonero. Pray for your workers. Ipanalangin nyo sila. Huwag nyo silang kaligtaan. Marami silang labanang kinakaharap sa spiritual na aspeto. Nalalagay sa panganib ang kanilang buhay dahil nagdadala sila ng totoong mabuting balita. And you need to pray for them. So meron tayo dapat mga prayer warriors. Pagkatapos ay habang ikaw ay gumagawa ng mga ganito, magsanay din para maging manggagawa. Hindi mo kailangang magpakalayo-layo na katulad ng ginawa ni Apostol Pablo. Sa iyong lugar ay pwede kang maging kasangkapan ng Diyos. Punta tayo ngayon sa pag-uugali na dinadala sa atin ang utos na ito ng Panginoon. At ito ay tinatawag kong dedikasyon. Dedication. Christians must have to be a dedicated heart. Hindi yung katulad ng marami na uncommitted, walang commitment. Ang committed sa kanila ay ito. So tanungin kita, are you dedicated or uncommitted? Na ang ibig sabihin ay dedikado ka sa anumang bagay na magagawa mo sa ubasan ng Panginoon. Iyuko natin ang ating mga ulo at sa pagkakataong ito ay pakinggan ninyo maigi itong mga katanungang ibibigay ko sa inyo. Bow your heads, close your eyes if you want to. Narito ang mga katanungang nais kong ibigay sa inyo. Ano ang bahagi mo sa ginagawang paghayo? Pumahayo? Sumusuporta? Wala. Nalalaman mo ba na ikaw ay iniligtas upang maglingkod sa Diyos para sa kaligtasan naman ng iba? Naniniwala ka ba na masagana ang pagpapalang ibibigay ng Diyos sa mga taong gumagawa at sumusuporta sa ganitong gawain? Naunawaan mo ba na ito ay dapat nagpapasimula sa iyong kalooban na udyok ng banal na Espiritu? Nagtapos po tayo sa utos na ito ng Panginoon. Sa inyong paghayo, magtiwala sa Diyos. Sa inyong paghayo, magtiwala sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng ating dakilang Diyos at Ama. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Magandang araw po.